Hello mga ka-Gigi! Ngayon, gusto namin reaction video to para doon sa vlog namin na merong nanghihinging tulong na kabayan natin sa La Sagrada Familia doon sa nung nagpunta kami ng Barcelona, Spain. Ayan, mga ka-Gigi. So, magre-react kami kasi ang dami naming nabasang comment. So, na-scam daw. Oo, na-scam daw, ang dami daw na nabiktima nun. Na-modus na daw ni Kuya yun, gano'n. Oo, na-modus niya yun, gano'n. So, sisimulan natin dun sa pinakasimula kung paano siya lumapit sa amin, kung paano nangyari lahat. Bakit po? Kasi laging bago lang ako dito. Ngayon sinaksak ko itong ticket ko, wala nang laman. Baka pwede nyo naman akong tulungan. Magmamakawa na ako sa inyo. Baka mayroon kayong bibili ko lang ng ticket. Magkano kailangan mo, Kuya? 11.90 atin. Bakit? Paano nangyari sa inyo? Kasi wala pa akong trabaho, pumunta lang ako dito. Pasa ng mga bike dito. Uwi na ako, wala na palang laman nito. Yung unang-una, mga ka-Gigi, kasi syempre nagva-vlog ako dun sa La Sagrada Familia kasi syempre excited nga akong ipakita sa inyo. So yung sakto, lumapit siya sa amin, nakuhaan ko siya ng camera kasi nagva-vlog nga ako nun. So nagulat ako, bigla na lang bigla na lang siya sumulpot out of nowhere. So parang bigla na lang niya kami tinanong na Pilipino, parang ganon, parang tinanong niya, Pilipino. Tapos una, hindi ko siya napansin. Tapos parang sabi ko, bakit po? Diba gumanon ako yung unang-unang word ko, yung unang-unang salita ko, bakit po? Tapos sabi niya, kasi parang parang sabi niya kasi yung ticket niya daw, wala nang laman, kailangan niya daw ng ticket pa uwi. Tapos parang, alam niyo yung sinabi niya yun, mga ka-Gigi, bumubunot na ako nun sa bag ko ng pera kasi meron kaming cash na dala ako. Meron akong hawak ko yung sa bag ko, merong cash yun, mga ka-Gigi, kasi just in case kailangan na namin, walang mga card, at least meron kaming cash. Yung pagsabi niya palang na kailangan niya, hindi ako nagdadalawang isip. As in, walang pumasok sa isip ko na niloloko niya kami or scam niya kami. Or biglaan eh. Hindi tayo handa dun sa nangyari. Oo. Kumbaga nagulat lang tayo na bigla may sumulpot na kabayan na nanghihingi ng tulong na, uy. Oo, parang ganun. Tapos, alam niyo mga ka-Gigi, talaga na, as in, ibibigay ko na, wala nang sabi-sabi. Kasi naawa nga ako. Yung totoo, naawa talaga ako kay Kuya. Dun sa sinabi niya na, nagpasa daw siya ng mga biodata dun sa malapit sa La Sagrada Familia. Tapos pauwi na siya, tapos pagkita niya, wala nang laman yung ticket niya. Tapos sinanong siya ni King, magkano po kailangan niyo, Kuya? Tapos sabi niya, 11.90. Tapos sabi ko, parang naisip ko, siguro sakto na yung ibibigay ko sa kanya na 20 euros. Kasi mga ka-Gigi, ang smallest amount ko sa bag ko na cash is 20 euros. Walang 10, walang 5, 20. So, naisip ko, itulong na kay Kuya yung 20 euros. Magpasensya nyo na po ito. Sige, maraming salamat. Okay na ba? Hindi pa ako. Ito, may ano dito. Okay na muna ito. Salamat. Ano yan? Donut lang yan eh. Babe, donut lang yan eh. May kagat pala to. Yun, kaya sabi ko, yung pagsabi niya agad, 11.90 yung kailangan niya, nakapasok na yung kamay ko nun sa bag kasi nga, bumubunot na ako ng pera. Tapos sabi ko, okay lang po, pagpasensyahan nyo na po ito kasi nga, naliliitan ako sa totoo lang dun sa binigay ko. Dun sa ibibigay namin na 20 euros kasi nahihiya nga ako eh dahil 20 euros lang ay mabibigay namin. Pero, syempre, ang nasa isip ko naman is makakatulong kami. So, at least okay lang yun, diba? Yun. Tapos sabi niya, sige, maraming salamat.
So, yan mga ka-Gigi, may, di ba, ang seryoso eh. Tapos, biglang may comedy. Kasi sabi ni Keng, tinanong niya si Kuya, kumain ka na ba? Sabi ni Kuya, hindi pa nga po eh. Sabi ni Keng, ito, kumain ka muna, meron ditong donut. Tapos kinuha niya yung donut, ng box ng donut sa ilalim ng stroller ni Ziki. Kasi galing nga kaming Dunkin' Donuts, kumain kami. Tapos, alam ko kasi, may naiwan pa isang donut sa box. Iniisip ko na, sakto meron pa isang donut doon, sakto kay Kuya yun. Kaya ako nagtanong sa kanya, kumain ka na ba? Ang hindi ko alam, kinagatan na pala ni Ziki yung donut. Oo, mga ka-Gigi. Ang salarin. Na pala. Ang salarin talaga si Ziki kasi lahat ng donut kinagatan niya. So, yung nag-iisang donut na last na ibibigay sana ni Keng kay Kuya is may kagat na. So, syempre, tas parang sabi ko, diba, ano yan? Donut lang yan eh. Donut lang yan. Kung mapapansin nyo sa video, ayoko, parang hesitant ako kasi nahihiya ako magbigay ng donut lang, mga ka-Gigi. Gusto ko, mas more pa. Yung parang mas more pa sa donut, hindi lang basta donut, ganun. Kasi nga, nahihiya ako. Parang, ako pa yung nahihiya kay Kuya, ganun, mga ka-Gigi. Tapos yun nga, comedy nga kasi, si Ziki, kinagatan na pala yung donut. So, ayun, tapos... Taga saan kayo sa Pilipinas? Parang hindi ka na Pilipina kasi. Taga-Kainta po ako. Pero dito kayo sa Europe din Sa Finland po. Ay, buti pa kayo. Nagbakasyon lang po kami. Magandang Finland. Ayun, mga ka-Gigi, tas sabi niya, tagasan kayo sa Pilipinas. Tapos sabi niya na, sabi ko, taga-Kainta ako. Tapos biglang sabi niya, hindi ka kasi mukhang Filipina eh. Sabi niya sa akin. So parang, nag-aalangan ata siya lumapit sa amin nung una kasi hindi nga daw ako mukhang Pilipina. Pero si Keng nakita niya. So, lumapit na siya. Parang ganun eh, yung dating, di ba? Tapos parang sabi niya na, pero taga-Europe rin kayo. Nakatira kayo sa Europe. Sabi ko, oo, sa Finland po. Tapos sabi niya, buti pa kayo. Ito ang hirap maghanap ng trabaho. Dati kasi ako, nag-internship ako. Talaga ka? Ayun, sabi ko, nagbakasyon lang kami. Tapos sabi niya, maganda sa Finland. Sabi niya gano'n, buti pa kayo. Dito ang hirap magtrabaho. Tapos, naaawa ko mga ka-Gigi kasi parang umiiyak-iyak pa siya, no? Naluluha-luha pa siya, punas pa siya yung boses niya nanginginig. Alam niyo yung pag nandun kayo talaga personally, maawa kayo kay Kuya na parang, di ba, no? Tapos sabi niya na nagtatrabaho daw siya sa barko. Tapos, nag-jump ship lang daw siya. Ibig sabihin ng jump ship, mga ka-Gigi, is... tumakas sa barko. Tumakas siya sa barko nang walang paalam. Kasi sa mga barko, mga ka-Gigi, ang mga seaman, pag daong nila sa lugar na pinapagano ng barko, syempre mag-stop yung barko doon. Meron silang time para maggala. Mamasyal. 1 oras, 2 oras, o 5 oras. Depende kung gaano ka tagal mag-stop doon yung barko. Depende rin kung babalik ka. Oo, gano'n. Yung iba, wala nang balikan. Oo, yung iba, hindi na sila bumabalik. So, nag-TNT na sila doon sa lugar or na meron silang contact doon sa bansa ngayon. Kunwari, nag-jump ship siya doon sa Spain, may contact na si Kuya doon. May kilala na siya na may plano na sila na. Nahanap siya ng trabaho. Ganon mga ka-Gigi ang jump ship. Ibig sabihin, tumalon siya ng barko. Ibig sabihin, tumakas siya. Yun, tumakas siya ng barko. Yun yung sabi ni Kuya. Tumakas daw siya ng barko. Makahanap. Oo, mahirap dito dahil wala akong pamilya. Saan po kayo nakatira? Sa isang garahe ng Espanyol. Doon na lang ako, pumulot ako ng papag, doon ko na nilagay yung gamit. Wala po kayo. Na-curious kami sa buhay ni Kuya kasi nga wala siyang trabaho, nakakaawa, kababayan natin, nasa ibang bansa, nakikipagsapalaran tapos walang trabaho. So, ang dami naming tanong. Tinanong ko siya, sabi ko na, saan ka nakatira dito? Sabi niya, sa isang Espanyol daw, nakikitira siya. Oo, nakikitira siya sa garahe. Tapos yung mga gamit niya, andun, tas kumukuha lang daw siya ng mga papag, tapos nilalatag niya. Parang ganun yung pagkakaintindi ko Ganun mga ka-Gigi. So, syempre, di ba, ikaw as Filipino, kapwa mo, kababayan mo, maririnig mo na ganun. Syempre, parang talaga. Homeless, Oo, homeless siya. Wala po kayong pamilya? Wala akong pamilya. Ang pamilya ko nasa Pilipinas.
Tagasan, kuya. Pangasinan siya. Urdaneta. Tapos tinanong ko, wala po kayong pamilya dito? Sabi niya, wala daw pamilya na nasa Pilipinas, lahat. Tapos sabi ni King, saan kayo sa atin, kuya? Tapos sabi niya, taga Pangasinan. Sabi niya, Urdaneta. Ganun, Urdaneta. So, syempre, parang, kung ano mo, sa bawat tanong ko, merong si kuya, nasasagot niya agad. So, syempre, hindi ko siya pinag-isipan ng masama. Handa siya no? Parang, kasi nung time na yun talaga, hindi kami nakaisip ng kahit ano sa kanya kasi talagang feeling ko nagsasabi siya ng totoo. Yun, mga ka-Gigi, oo. Salamat, ate. Thank you po. Tapos, meron siya sinabi, salamat, Ading Yung nag-e-edit na ako, hindi ko na ano yun bading yun, mga ka-Gigi. Salamat, bading yung una hindi ko yun napansin. Nung nag-e-edit na ako ng video na pinaulit-ulit ko, ano daw? Ading. Tapos naalala ko, meron akong mga pinsan na Ilocano. Tapos, meron rin mga kaibigan kami na Ilocano. Tapos, ading. Tapos naalala ko, ading. Ading yung sinasabi niya. Kasi nga, sa Pangasinan, ang salita pala doon is Pangasinense tsaka Ilocano. So sabi ko, tinatawag niya tayong ading. Kasi sabi niya, salamat ading Nung una pa lang, sabi ko, bakit kuya? Sabi niya, kasi ading ganyan Simula pa lang, tinatawag niya kami ng ading. So, nung nag-e-edit ako, parang hindi ko siya pinag-isipan ng kahit ano. Kasi nga, diba parang ading patawag niya sa amin, ading parang yun feeling ko parang endearment yun sa Ilocano parang ganon, kung hindi ako nagkakamali, comment down below sa mga Ilocano dyan, mga ka-Gigi, kung ano ba yung ading. Pasensya na kayo sa abala. Okay lang po, pasensya na po, yan lang. Oo, malaking tulong na rin sa amin. Ilang ano ka na dito? Ilang buwan ka na or ilang years ka na? 5 buwan na ako dito. 5 buwan. Kaya ikot-ikot ka lang dito, anong mo dito, work mo dito? Nakakahanap din ako ng trabaho ng isang araw, 2 araw, tagahugas ng plato. Sabi niya, pasensya na sa abala. Tapos sabi ko, okay lang po, pasensya na kayo, yan lang yung naitulong namin. Tapos sabi niya, thank you daw, malaking tulong daw sa kanya yun. Tapos, tinanong ni King, ilang buwan ka na dito or ilang years ka na sa Spain? Oo, gano'n ka nakatagal dito? Tapos parang sabi niya, 5 buwan pa lang daw siya sa Spain. Tapos, at kung tinanong ni King kung nagtatrabaho ba siya, sabi niya, nakakapagtrabaho siya dati, or parang nakakapagtrabaho siya pero 1 araw, 2 araw, ganun lang. Sideline lang. Oo, sideline. Extra lang. Tagahugas daw ng plato. Yun yung sabi ni Kuya. Bakit ka nagkano sa barko? Kasi dito niyan, may nagpasok sa akin sa trabaho dito. Nakapagtrabaho naman ako ng isang kalahati. Pero nung nagpasok sa akin, umuwi na sa Pilipinas dahil nagkasakit yung tatay, walang nang mag-alaga. Nagpurpud na. Siyempre, wala akong papel. Nakatakot na yung Tinanong ni King, sabi niya, bakit ka umalis ng barko? Tinanong ni King, tapos sabi niya, ang totoo niyan, merong nagpasok sa akin dito. Kaya lang yung nagpasok sa akin ng trabaho, umuwi naman ng Pilipinas kasi nagkasakit yung tatay. Parang ganon, kailangan daw alagaan. So ngayon, yung pinapasukan niyang trabaho, yung pinaka-may-ari nung pinapasukan niyang trabaho, natatakot daw kasi wala siyang papel. Kasi nga nag-jump ship lang siya. Oo, so parang TNT datingan niya, mga working visa Wala siyang working visa. So, kaya nawalan siya ng trabaho. Yun yung sabi ni Kuya. Kaya yun. Anong pangalan mo, kuya? Roger. Kuya Roger. Ayun, tapos yung tinanong siya ni King, anong pangalan mo, kuya? Yung sinabi niya na Roger lang yung sinabi niya. So, nag-iintay ako ng surname, mga ka-Gigi. Kasi, di ba, kapag kung wala ka talagang intensyong masama or parang bakit hindi mo sabihin yung full name mo? Di ba, kunwari, ikaw anong pangalan? Or parang Roger ganun. Rabbit, parang ganun. Oo, ganun. Roger lang sabi niya. Sabi ko, Kuya Roger. Yun, hindi na ako ano apelido mo? Kasi syempre nga naman, tinanong lang namin pangalan, wala naman kami sinabi. Anong buong pangalan mo, kuya? Siguro baka ganon. Kaya sabi niya, Roger lang. Taga saan ka sa atin, Pangasinan, no?
Kung doon sa may tabi ng Manawag. Opo. Manawag Church. Oo. Ayun mga ka-Gigi. Tapos, dun pa ako medyo talagang naniwala na kasi parang tinanong ni Keng, taga-san ka? Taga-Pangasinan, no? Tapos parang sabi ni Kuya, sa Manawag, sa may Urdaneta. Tapos naalala ko kasi dati nagsisimba kami sa Manawag Church. So, sinabi ko, sa Manawag Church. Sabi niya, oo daw. Oo. Kayo? Hindi, may schedule siya pero ano pa eh. Oo, may oras yan. Mamaya pa eh. Opo. Tapos parang sinegway niya. Sabi niya, papasok kayo. Kung papasok daw kami sa La Sagrada Familia. Tapos sabi ni Keng, oo, kaya lang mamaya pa eh. Mamaya pa yung schedule niya. Kasi ako nga lang yung pumasok nung Sagrada Familia. Kasi nga, hindi ganun ka, yung stroller doon sa loob. Mahihirapan si Keng. So, ako lang yung pumasok. So, ang naisip pa ni Keng, mga ka-Gigi, ng... Papakainin ko dapat siya eh. Kasi may malapit doon na na parang KFC. Dapat isasama ko siya doon. Kaya lang, parang nagmamadali na rin siya eh, no? Parang gano'n eh. Parang, alam niyo yun mga ka-Gigi, after noon, nung usap namin na yun, parang after namin siya makilala, parang ang dami naming pagsisisi. Pagsisisi, dahil hindi namin siya pinakain. Dapat pinakain bakit natin. 20 euros lang yung bigay natin? Dapat nilahat ko na pala yung cash na nasa bag ko. Alam niyo yun mga ka-Gigi, ganun. As in talagang awang-awa kami kay Kuya, no? Tapos, meron rin sa part namin na parang, parang pinag-usapan rin namin ni Keng na, niya tayo agad nakita ng ganun-ganun. Parang ibig sabihin, nakaabang na siya agad-agad doon sa lugar na yun. Kasi as in, pagtapak namin doon, mga ka-Gigi. ng taxi, di ba? Hindi, pagbaba ng taxi, tumawid lang tayo. Tsaka parang, alam mo yun, yung di ba nag-vlog ka pa doon? Wala siya doon sa vlog eh. Di ba? Parang biglang sumulpot na... Oo. Ganon mga ka-Gigi. So parang meron rin sa part namin kasi lalo na meron kaming friend dito, si Cheryl. Galing siya ng Barcelona tsaka ng Madrid. Tapos ang advice niya sa amin, kasi nga magpupunta kaming Spain, sabi niya, Mars, huwag kang basta-basta magtitiwala pag may kumausap sa yung mga kahit Pinoy. Huwag kang basta-basta magtitiwala kasi mga modus nga daw yun. Parang naalala ko yung sinabi sa akin ni Cheryl na yun nga, ganon. Tapos, nabasa namin sa comment section na... parang siya rin yung lalaking nang hingi sa akin parang 7 months or 8 months ago. Parang ganun sa comment. Diba? If a flash ko dito, ay papakita ko sa inyo yung mga comments. Sobrang dami nag-comments. Sinasabi nila na modus daw, na scam daw, na wag daw masyado magtitiwala sa mga Pilipino. May grupo daw yung mga yan na ginagawa nila, nag-aabang talaga sila ng mga Pinoy para hinga ng tulong. Kunwari, homeless sila, kunwari, nawalan silang trabaho, ganon mga ka-Gigi. Pero, ang totoo niyan, talagang grupo, pinagkakakitaan talaga nila. Yan yung trabaho nila. Malaki daw kasi kumita yung mga yan. Oo. Tapos may nag-comment sa comment section na, ganyan rin yung nangyari kay Inday Garnet. Isa rin siyang YouTuber. Tapos nakita ko, pinanood ko actually yung video niya nung merong nag-comment na si Inday Garnet nga din daw, merong naka-encounter na nanghihingi na Pinoy. So, pinanood ko kasi, parang curious ako, baka si Kuya yun, kung sino yung si Kuya Roger, yung naka-encounter namin. Pero, iba yung kay Inday Garnet. So, siguro magkakagrupo sila doon. Tapos, yun nga, ang totoo pala daw niyan, malalaki sila kumita. Kasi, kunwari, bigyan sila ng 20. Ilang Pinoy lalapitan nila doon, maka 100 ka doon, 100 euros, magkano yun sa atin, di ba? Hindi lang 100 euros. Oo, more than. Sa dami. Siguro 100 euros, mga 30 minutes lang nila yun eh. Oo. Sa dami ng turistang pumupunta sa Sagrada Familia o kahit saan man sa Spain,
Maliit sa kanila yun. Kaya siguro nung natuto sila na kumikita pala kahit pahingi-hingi lang, hindi na sila nagtrabaho. Nakakalungkot lang mga ka-Gigi tapos isipin. ano pa, meron pa mga nagko-comment na taga ano daw sila, taga Barcelona, tapos kinahihiya daw nila yung ano na yan, yung mga Pilipino na yan. Daw parang naano rin sila eh, di ba? Parang nahihiya sila sa mga ginagawa ng mga Pilipino, sa kapwa Pilipino pa, parang gano'n. Na nanloloko sila. Sabi, may nag-comment, ingat kayo dyan, maraming ganyan na modus yan. Halos mga turista target na yan. Turista target niya. Sana pagkain na lang binigay nyo kaysa pera. Yung donut, may lang binigay. Yung donut, So mga ka-Gigi, kasi hindi naman namin alam eh. Wala kasi kami ni Kay, hindi kami nag-iisip ng masama sa kapwa namin. Mismo. Ang iniisip Never namin, naisip yun na modus pala yun, nalolokohin kami, di ba? Tsaka lang namin na ano yun, nung huli na or napagtanto, nung nababasa namin mga comment na nakita niya rin daw na yun, 8 months ago, na ay di daw yung nanghingi sa kanya. Eh, sabi ni Kuya, 5 months pa lang siya dun eh. oo, diba? Parang, So parang hindi kami, never namin pinag-isipan si Kuya. Alam nyo mga ka-Gigi, yung ine-edit ko nga tong video na to, ang sinabi ko pa, baka matulungan natin si Kuya. Nakiusap pa ako sa inyong lahat na please help us share this video para sana mahanap natin si Kuya Roger at matulungan siya ng mga kababayan natin sa Spain para magkaroon ng bahay o matulungan magkatrabaho. Ganon yung aming goal ni King kasi matulungan. Tapos nung may nag-comment, tsaka yung comment kasi hindi lang isa, ang dami. Ang dami. Sunod-sunod na Ang parang dami. huwag kayo maniwala dyan, modus yan. Tapos isang comment naman na parang kilalang-kilala na yan sa Barcelona, ganun. Parang, di ba, yung mga... Parang, ang nangyari, parang meron na patunayan namin na marami na rin nakakilala sa kanya. Nakakita sa kanya na ganun din yung ginawa niya. So, hindi namin alam kung ano yung mafe-feel namin. Hindi namin alam kung naloko ba kami, na-scam ba kami ng kapwa Pinoy natin. Tsaka to, sinashare din namin para awareness din dun sa mga Pilipino na pupunta ng Barcelona or kahit hindi man sa Barcelona. Kailangan mag-doble ingat tayo. Nakakalungkot lang kasi wala kaming kahit anong intention, wala kaming gustong... Tsaka ano yun, hindi ko makakalimutan yun kasi birthday ko yun eh. Di ba, ano na rin, birthday ko na parang biglang may gano'n na parang dapat pala, binigyan pa natin ng mas maraming pera or... Hindi pa ako nun makatulog or parang sabi ko talaga kay King, nagsisisi talaga ako, sana pala binigay ko na lang yung yung extra ko pang cash, gano'n. Sana natulungan pa natin siya, sana kumain muna tayo or napag-grocery natin siya, gano'n mga ka-Gigi, ang daming sana. Tapos, mababasa namin na ganun nga, na parang scam lang pala, na parang modus pala yun nila doon. So, parang nakakaawa di ba? Parang nakakaawa na meron pala mga ganung Pilipino na hindi mo akalain na kayang gawin sa'yo ng kapwa mo Pilipino na parang nagbabakasyon ka lang. Nagbabakasyon lang kayo, tas parang hihingi siya ng tulong, tas magsisinungaling siya. Kasi bakit? Wala siyang trabaho, yun lang yung trabaho niya, humingi. Samantalang kami pinaghirapan namin ang bawat pera na ginagastos namin, mga ka-Gigi. Ito may nag-comment po. Si Feros Marie. Sabi niya, istoryahe dong, daming Pinoy na manggagancho dyan. Mga Pinoy hinihingan. Yan ang trabaho nila dyan, manghingi sa mga Pinoy na turista. Diba, ibig sabihin, alam din nila. Yun lang, parang nagulat lang ako sa mga comment bigla merong comment na gano'n, di ba? Na parang... Sinend pa sa akin yun ni Ken kasi nasa work ako noon. Tapos sinend niya sa akin yung screenshot ng comment na modus nga daw yun. Tapos parang nag-sink in sa akin na, oo nga baka nga. Siguro parang na-disappoint ako mga ka-Gigi sa totoo lang kasi ang dami naming pagsisisi kasi nga hindi namin siya natulungan ng maayos. Pero at the same time, nalungkot ako talaga kasi, alam nyo yun, hindi ko akalain magagawa sa atin yun ng kapwa Pilipino natin. Pero siguro kasi ganun talaga yung buhay. Sa sobrang hirap, pati kapwa mo Pinoy naloloko mo na, Pero, isa lang parati ko sinasabi mga ka-Gigi, nakikita naman ng Diyos kung sino yung gumagawa ng mabuti sa hindi. Wala kaming ginawang masama.
ang hangad lang namin is matulungan siya. Yun yung pinaka-importante sa amin. Parang sabi namin ni Keng, kung scammer man si kuya o hindi, natulungan namin, nabigyan namin, hindi naman kami, kumbaga, hindi naman ganun kalaking tinulong namin, okay lang yun. At least, ang point doon mga ka-Gigi, nakatulong kami. Mismo. Yun. So, kung ginagawa man niya ni kuya, wala na kami magagawa doon kasi, hanap buhay ni kuya, di ba? Naniniwala ako sa karma, mga ka-Gigi. Hindi man ngayon yan, pero darating at darating sa iyo. Ipagpasa Diyos na lang natin. Oo. Ipagpasa Diyos na lang natin. So, ayun yung reaction namin, mga ka-Gigi. Kasi meron rin nag-comment babe, na sabi na parang, kung ako sa'yo, I will parang take down that video. Kasi, baka marami pa siyang parang, ini-encourage ko pa daw yung mga viewers na tulungan si Kuya Roger imbis na balaan ko sila na parang, uy, wag nyo tulungan to kasi scammer to. Hindi ko po buburahin yung video, hindi po, dahil pinaghirapan ko po i-edit yun at hindi lang naman po si Kuya Roger nandun sa video na yun. Tsaka, nasa sa atin naman po yung mga Pilipino. Nasa sa atin naman yun kung tutulong tayo o hindi. May nag-comment nga rin po kahit man basta natulungan nyo, masarap sa pakiramdam tumulong. So, agree ako dun. Ang dami talaga nag-comment, mga ka-Gigi. Sinabi ko nga yun sa mama ko ang sabi ko sa kanya na, ma'am, meron kami nakita doon Pilipino, parang namamalimos na kayo ng nagmamakawa, gano'n. Tapos nagtanong yung mama ko, magkano binigay nyo? Sabi ko, bibigyan namin ng 20 euros. Sabi niya, binigyan mo ng 50 euros or kahit 100 euros. Bakit 20 lang? Dapat 50 euros binigay nyo. Sabi ng mother-in-law ko, si Mama Mary Ann. Tapos parang sabi ko, oo nga, ganyan. Parang doon, nagsisi pa rin ako. Kasi nga, yung time na yun, hindi ko pa alam hindi pa namin alam So, wala. Ayun, tas nakita nyo mga ka-Gigi, balikan nyo yung video namin na yun. 387 comments. Ang dami talagang nag-react. Merong naawa, merong gusto tulungan si Kuya Roger, meron rin naman na sinasabing scammer siya, modus yan, manggagancho yan, manloloko yan. So, hati. Pero, feeling ko, mas marami yung manloloko. Hindi. Mas maraming manloloko. Oo. Alam ng mga lahat ng mga Pilipino ang modus ng mga Pinoy doon. Kasi nga, hindi na nga sila nagtatrabaho umaasa na nga lang sila sa panghihingi. Kasi mas malaki yung kinikita nila kaysa magtrabaho. Diba? Yung comments pala, more on happy birthday. More on greetings pala kay Ken kasi nga birthday niya nung araw na yon. So, ang daming happy birthday. Pero meron nga din na sinasabi ko sa inyo na comment na hati na naawa kay Kuya Roger. Ilapit mo sa OWA. May mga ganun pa nga. Ilapit mo sa ganto para matulungan, mapauwi siya. Parang ganun. Pero, ayun nga, nakakalungkot dahil nga, kung totoo man na scam siya, or scammer siya, si Kuya Roger, sana napapanood niya to. So, Kuya Roger, sana napapanood mo to. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, basta natulungan ka namin, yun lang yung hangad namin sa'yo. Sana makahanap ka ng maayos na work at huwag ka umasa sa ibang tao kasi yun sa mga hinihingan mo o hinihingan nyo ng tulong, pinaghihirapan ng bawat tao yan. Bawat sentimo, pinaghihirapan, pinagtatrabahuhan namin yan. Sana magkita ulit tayo, Kuya Roger. Bibigyan natin ng buong donut pag susunod naman nakita natin. Oo, wala nang kagat ni Siki. Bibigyan ka na namin ng donut, tsaka hindi ka na namin bibigyan ng pera kasi ako nakakagat sa'yo, Kuya Roger. Kasi papakainin ka na namin, tsaka pag-grocery ka namin, pero kung pera, hindi ka na namin mabibigyan. Sorry. Ayun, so, God bless you, Kuya Roger. Sana mapanood mo to. Ay, bata mo. May comment pa isa ito. Sabi. Nag-comment si Delza Nelson. Delza Nelson 4590. Sabi niya, sadly, isa iyan sa scammer sa Sagfam area. Team iyan, sila and other Pinoys have experienced it. You are very kind. Sabi niya. So, yun nga, meron silang grupo doon sa... Sali kaya ako sa grupo nila. Sali ka.
Shoutout po kay Kuya Roger. Baka po may hiring kayo sa grupo niyo. Sali nyo na, recruit nyo na to. So mga ka-GG, ayun, dito pala kami nanonood sa iPad. Dito kami nagre-react. Kasi gusto namin basahin sa inyo yung mga comments. Tapos may nag-comment din, sana matulungan siya nung na-meet ni at sobrang nalulungkot siya para kay Kuya Roger. Yung mga ganon, hati talaga yung comment. Pero, yun nga. Iniisip ko rin minsan parang hirap maniwala na parang manloloko siya Oo. Kasi parang yung sinasabi niya na dire-diretso, tsaka umiyak pa siya. Oo, di ba parang tunay or or best actor lang talaga si Kuya. Yung mga ganon. Kasi talaga mga ka-GG, pag taga saan ka? Taga Ordaneta. Nasaan pamilya mo? Nasa Pilipinas. Ang bilis niyang sumagot, diba? Jump ship. Tanong namin, may sagot agad siya. So, parang pag nag-uusap kami ni Keng off-cam, mga ka-GG, ina-analyze namin yan. Sabi ko, pero ang galing niya, no? Kung scammer man siya, tapos, ibig sabihin, pinapractice niya na yun. Siguro, no? Totoo talaga na yun yung nangyari sa kanya. Let's say, totoo. Taga Ordaneta siya. Ading magaling siya, di ba? Sabi niya, ading. Ibig sabihin, talagang Ilocano siya. O sige, given. Nag-jump ship siya. O sige, sabihin na natin, tumakas siya ng barko. Siguro, ang pag-lie niya lang talaga is, baka, wala nga siyang trabaho talaga. Dahil, umaasa nga siya sa ibang tao. Yun yung pinaka-lie na ginawa niya. Pero, syempre, alam niyo yun, mga ka-GG, hindi natin masasabi kung ano yung totoo. Si Kuya Roger lang nakakaalam ng totoo. At, ang Diyos lang nakakaalam ng totoo. Basta kami, tinulungan namin siya, natulungan namin siya, masaya kami doon, hindi kami nagsisisi. Para sa 20 euros, sa kanya na yon, hindi namin yun babawiin. Gusto ko pa nga dagdagan, pero yun mga ka-GG, binigyan lang namin yung reaction namin. Masama lang loob ko mga ka-GG kasi hindi ko na bigyan yung donut na may kagat. Tapos mga ka-GG, alam nyo ba na nag-message pa ako kay Church TV. Sabi ko, sis, baka pwede mo i-share yung video tapos i-paki-message mo na rin yung friends mo na i-share sana yung video namin nung time na yon. Kasi gusto ko nga kumalat yung video tapos makarating sa mga Pilipino or mga kababayan natin sa Spain para matulungan si Kuya Roger. Sabi niya, sige daw. Tapos tinanong ko siya nung huli, kasi nabasa ko na nga yung comment na modus nga, scammer daw. Sabi ko, sis, parang may nag-comment na scammer daw si Kuya Roger. Tapos parang sabi ni Church TV na, oo nga, yun rin tingin ko, sis, pero ayoko mag-judge. Parang sabi niya na parang masama ang masama ang manghusga ng tao. Kasi comment down below, mga ka-GG, kung ano yung sa tingin nyo. Kung scammer ba si Kuya or totoong 5 months pa lang siya doon na nag-jump ship siya. Ano sa tingin nyo, scammer ba siya? Na-scam ba kami? O naloko ba kami ng kapwa Pilipino? O totoo siya? Hindi ko alam Hindi ko talaga alam. Pero ano na rin ako, parang siguro 50-50 rin ako. Naniniwala sa kanya 50%. Yung 50% parang hindi rin. Ako kasi rin 50-50. Parehas kami. Pero hindi kami yung parang talagang galit na niloko tayo nito. Ganon. Hindi kami ganon mga ka-GG. Kasi naging mabait rin naman sa atin si Kuya Roger, no? Tapos parang nung time na yon kasi ading 50-50. Bakit? Pwedeng babae, pwedeng parang ang nangyari nun mga ka-GG is ang nagtaka lang talaga ako pagkatapak namin sa Sagrada Familia, bigla siyang lumapit. Bigla sulipot, no? Oo. Hindi wala siya nag-intay na parang umikot muna kami. Pagbaba namin ng taxi, syempre nakita namin sa Sagrada, kumbaga kami, amazed kami. Tapos sinagabin yung paligid. Wala namang Pilipino, di ba? Wala, oo. Tapos bigla na kami, boom. Bigla lumapit. Tapos swerte na lang mga ka-GG kasi na-on ko yung camera. Nag-record ka? Kasi magva-vlog na ako noon. So, syempre, hindi ko naman kasalanan makuhaan siya. Nagva-vlog na ako, di ba? So, itinapat ko na sa kanya kasi tsaka nakita rin niya Oo. Di ba? Nakagano'n kayo, may hawak camera Oo. Wala akong intention na masama, hindi para ipahiya siya o ano. Ang intention ko, mag-vlog, ipakita sa inyo ang Sagrada. Oo. Ang tunay na nangyayari. Oo, mga ka-GG, wala akong doon. Walang script, walang Yun. So, comment down below mga ka-GG kung ano ba sa tingin nyo si Kuya Roger. Tapos yun, yung pangalawa, una, bigla siyang sumulpot. Pangalawa, yung Roger lang yung sinabi niya. Walang apelido. Yun lang yung
kung makikita nyo siya in person, talagang parang umiiyak siya talaga. Umiiyak siya talaga, mga ka-Gigi. Naluluha siya, tapos pumupungas-pungas siya sa mata niyang ganun. Kaya parang sabi ko, grabe. Pero nakita ko may tubig dito, gumawa ganun eh. Gag. Tapos, may ice tubig dito, pinapahid eh. or yung eye mo. Eye mo na yung mga pang-artistang hindi Or may makaiyak. buhangin, parang pinapuhin nga yung mata eh. Ayun mga ka-Gigi. So, wala kaming ni Keng, hindi kami, ayaw namin ng bad vibes. Gusto na namin makatulong. So, ito yung magsisilbing babala sa mga kababayan natin na pupunta sa Barcelona. Sabihan nyo po kami or sana mapanood nyo tong video na to bago pumunta ng Barcelona para malaman namin kung talagang makikita nyo dun si Kuya Roger or hindi. Gusto ko kasi talaga rin malaman kung totoo ba siya sa amin or niloko niya kami. Ganon mga ka-Gigi. Siyempre, importante rin sa amin yun kasi siyempre nakilala namin siya. Ganon. So, sana siya, di ba? Pinagdasal namin siya na sana makahanap siya ng tirahan, maayos na tirahan, maayos na trabaho. Ayun mga ka-Gigi. Kaya sana sa mga pupunta ng Barcelona, message nyo po kami sa Facebook page namin, Hazel and Keng, or mag-comment kayo sa video namin kung makikita nyo dun si Kuya Roger.